Babarilin na sana ang lalaki at kumain siya ng isang malaking piraso ng mansanas. Dahil sa loob-loob niya ay alam niyang mamamatay siya kahit anong mangyari, kaya hindi niya hahayaang magkamali. Nang malapit nang magpaputok ang opisyal, isang batang lalaki ang kumanta ng isang Aleman na tula. Ngunit nagkataon, ang opisyal ay mahilig sa tula. Masayang-masaya ang naramdaman niya pagkatapos niyang marinig ang kanta. Ang bawat tao ay binigyan ng 25 latigo upang maramdaman nila ang kapangyarihan ng tula ng Aleman. Pagkatapos ay basagin ang latigo. Nakatulong ito sa kanilang dalawa na makatakas sa kapahamakan. Ngunit pinaalalahanan ng katabi niyang sundalo ang commander na ang bilang ng mga bilanggo na ipoproseso ngayon ay mas mababa ng isa kaysa sa pamantayan. Sa isang kisap mata, nakasalubong nila ang dalawang kapos-palad na preso. Kaya pinigilan siya ng pulis, kinuha ang kanyang sombrero at itinap. May kulang pa ba? Tama na. Ito ang Auschwitz Concentration Camp, na kilala bilang Murder Factory. Dito sila ay may hindi mabilang na mga trabaho na dapat gawin araw-araw ngunit ang kanilang pagkain ay isang mangkok lamang ng mabahong pagkain. Ganun pa man, may mag-aaway pa rin dahil ito lang ang big meal sa kampo. At walang makakasiguro kung naroon sila sa susunod na paghahain ng pagkain. Isang umaga, walang magawa ang supervisor at itinapon niya ang kalahating hotdog. Nang makita ito ng dalawang bilanggo, agad silang nag-away at ang nahihiya nilang anyo ay nagpatawa sa mga sundalong Aleman. Gayunpaman, nadama pa rin ng supervisor na ito ay hindi sapat. Kumuha pa siya ng kalahati ng sausage para sampelan nilang dalawa bilang ganti. Pero hindi man lang sila makatayo, mag-away pa. Kaagad pagkatapos ng ikalawang round, bumagsak ang isa sa mga bilanggo. Pero sabi ng supervisor, "Bakit ang bilis mong lumaban second round na lang?" Tinuro niya tuloy si Janet, mabilis siyang binantayan ni Pai sa likod. Sa huli, nailigtas niya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay dinala siya doon ng matabang warden na nagbabantay sa kanya. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay mukha siyang mahina. Ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pag-iwas ay nangunguna at naiwasan niya ang mga pag-atake ng bilanggo ng 2 beses sa isang hilera. Hindi ito pinaniwalaan ng matabang supervisor, na naghahanda na personal na sirain ang dignidad ni Pai. Pero hindi niya akalain na magpapakatanga siya sa pagsuntok sa kanya. Dahil dito, nasaktan ang supervisor at naghanda na turuan siya ng leksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil siya ng mga paparating na executive. Palibhas ay isang boksingero, agad siyang nagpakita ng interes at nangakong tatanggap ng tinapay kapag natalo niya ito. Hindi nagtagay nakarating sila sa isang bato na kasing laki ng singsing. Pero kinuyam lang ni Pai ang kamay, hindi gumagalaw. Si Walter lang ang nakakaalam na ritual ito ng isang propesyonal na boksingero. Matapos magkadikit ang dalawang panig, magsisimula na ang laban. Nakita ko lang si Walter na naglunsad ng sunod-sunod na suntok, ngunit madaling naiwasan ni Pai. Sa oras na ito, nagpakita rin siya ng interes, ibinaba ang kanyang sinturon ng sando, handang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa tabi ni Logger ay nakita niyang nasugatan si Walter, kinuha niya ang isang pala para tulungan siya ngunit napatigil siya. Sa panahon ng palitan, nalaman niya na si Walter ang kampiyon ng Hamburg noong 1938. At napagtanto din niya na ang tunay na pagkatao ng lalaki ay si Pai, ang boxing champion mula sa Warsaw. Isang manlalaro na lubos na pinagkadalubhasaan ang kanyang talento sa pag-iwas. Ang tunggal na ito ang nagdulot sa kanya ng isang espesyal na tao sa kampong piitan. Ang isa ay nagbigay ng higit pang libangan para sa mga opisyal ng Aleman. Ang mga POW fighters ay hindi lamang may matatag, komportableng trabaho. Kahit na tumanggap ng paggamot na hindi man lang pinangarap ng ibang mga bilanggo. Si Pai ay malinaw na isang bilanggo, ngunit ang kanyang buhay sa kampong piitan ay mas mabuti kaysa sa taekwondo. Hindi lang ito may sariwang gatas araw-araw, ngunit mayroon din itong eksklusibong fitness equipment. At lahat dito ay napanalunan niya gamit ang sarili niyang kamao. Bilang kampiyon sa boxing dito, madalas siyang may laban para sa libangan ng mga opisyal. Ngunit hindi kailanman natalo si Pai sa isang laban. Sa hindi nakikita, siya rin ay naging espiritual na suporta para sa mga bilanggo. Para magalit sa kanila, palihim na gumawa ng maliliit na hakbang ang matataas na opisyal ng Aleman. Noong araw na iyon, dumating sa kampong piitan ng isang malaking lalaki na tumitimbang ng kalahating tonelada. Espesyal na dinala nila siya mula sa ibang kampo para harapin si Pai. Bagamat malaki ang katawan ng lalaki, wala siyang husay sa boxing at ang alam lang niya ay kung paano sumugod ng halos walang tigil. Makalipas ang ilang ikot,
Hindi man lalaw ng lalaki ang buhok ni Pai ngunit napatumba ito sa mga suntok nito. Sa ganitong paraan, nagbalik si Pai na matagumpay, na nanalo ng isang araw na halaga ng pagkain para sa buong dormitoryo. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang malaking lalaki na nakahandusay sa kariton na hila-hila ang katawan kinabukasan. Sa oras na ito, napagtanto ni Pai na ang laban sa boxing ay hindi lamang isang esport kundi isang sugal ng buhay at kamatayan. Kaya't nagkaroon siya ng ideya na itigil ang laro. Ngunit sinabi ni Janet ang totoo sa isang pangungusap lamang. Hindi na ito ang laban mo. Naglalaro siya para sa amin. Sa oras na ito, naiintindihan din ni Pai ang kanyang ipinaglalaban, ngunit hindi ito nagtagal. Isang gabi, ang matalik na kaibigan ni Janet ay inaresto ng mga Nazi dahil sa pagpupuslit ng pagkain. Dadalhin na sana ang bata sa gas chamber para bitiin. Sinong mag-aakala na sa daan ay matutuklasan siya ng isang kahabag-habag na sundalong Aleman. Bumunot ng baril ang lalaki at binyantaan ang dalaga na habarin ang kanyang damit. Pero hindi niya akalain na aagawin ng dalaga ang pistol kapag hindi niya ito pinapansin at papatayin siya. Nang makita ito, agad na nagpaputok ng machine gun ang mga nakapaligid na sundalo. Hindi lamang nila binaril ang batang babae hanggang sa mamatay kundi binaril din ang lahat ng nakapaligid na mga Hudyo. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang malapit na kaibigan, umiyak si Janet at tumakbo pabalik sa kwadra upang ipagtapat ang kanyang kamalasan kay Pai. Ngunit noong gabing iyon, ipinatawag si Janet sa infirmary at siya rin pala ang pakay. Kinabukasan, hindi mahanap ni Pai si Janet kahit saan. Ngunit nakita niya ang isang Aleman na pinapatay ang mga bilanggo ng digmaan gamit ang kanyang mga kamao. Sa pag-uusap, nalaman niya na ang taong ito ay isang German heavyweight boxing champion at wala sa parehong kategorya ng timbang sa kanya. Ngunit nakaisip si Pai ng isang matapang na ideya para iligtas si Janet. Kaya pinuntahan niya si Walter at hiniling na labanan ang kampyon ng Aleman. Sana lang ay palayain na nila si Janet pagkatapos niyang manalo. Matapos marinig ito, masayang sumang-ayon si Walter dahil mayroon siyang sariling maliit na plano. Di nagtagal, nagsimula ang over-the-top na kompetisyon na ito. Ngunit habang papalapit ang labanan, hinahanap ni Pai ang figure ni Janet. Nagsisimula ang laro sa utos ng manager. Sa pagkakataong ito ay malinaw na naiiba ang kalaban sa malaking tao. Hindi lang mas malakas ang kanyang katawan, mas matigas din ang kanyang mga kamao. Matapos ang maraming sunod-sunod na suntok, walang bentahe si Pai at pasibong umiwas lamang. Gayunpaman, di siya sumuko. Unti-unti, nakahanap siya ng sariling ritmo at naabot niya ang mukha ng kausap. Nakita ni Walter na hindi tama ang sitwasyon at agad na sinenyasan ng referee na magpahinga. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang bilanggo at ibinigay sa kanya ang takor sa tabi niya. Nang makita ni Pai na kababayan ang tagadala ng tubig, napalunok siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay magsisimula ang ikalawang round. Sa sandaling kumilos si Pai, napagtanto niyang may mali at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Bago pa siya makapag-react, sinuntok ng kanyang kalaban si Pai sa lupa. Nalasan pala ni Walter ang takor. Ang tunggalian na ito ay hindi kailanman nagbigay kay Pai ng pagkakataon sa unang lugar. Nang makita ng opisyal na napagdesisyonan na ang mananalo, agad niyang pinapila ang mga bilanggo. Ngunit nais pa rin ni Pai na ipagpatuloy ang laban dahil sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa laban ay iligtas niya si Janet. Nakita ni Walter na tumanggi siyang sumuko, kaya kinaladkad niya si Janet palabas at hinayaan silang mag-away. Si Janet ay may kalawang na bakal na wire na nakapulupot sa kanyang kanang kamay laban sa boxing champion. Pero nang makita siya ni Pai, "Paluin mo ako. Huwag kang bata at hampasin mo ako." Itinutok pala ni Walter ang baril kay Janet. Ang mga tao sa likod na nakakita sa eksenang ito ay nagtanggal ng kanilang mga sombrero, alam sa kanilang mga puso na sa pagkakataong ito ay may isang tao na kailangang magsakripisyo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napalingon si Janet na nagtataka. Sa sandaling ito, gumuho ang kumpiyansa ni Teddy, umungal siya sa galit at kawalan ng magawa. At ito rin ang resulta na gustong makita ni Walter. Dahil ayaw niyang magkaroon ng sinag ng pag-asa ang mga bilanggo na ito sa kanilang mga puso. Pagkatapos ay nawalan ng malay ang supervisor. Pagkatapos, ay drag siya sa gitna ng parisukat at sa wakas ay isabit siya sa isang kahoy na istaka upang bala ng lahat. Ito ang kapalaran ng pagsisikap na maging isang bayani. Ito ay hindi lamang pisikal na pagpapahirap kundi pati na rin sa mental na pagpapahirap.
Sa gabi, nakuha ng mga Aleman ang isang grupo ng mga Hudyo na pinilit na pumasok sa isang saradong silid ng gas. Pagkatapos ay inilabas ang lason mula sa mga lagusan at umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong kampong piitan. At narinig ni Pai ang lahat ng ito ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan ay pinalaya siya ng mga sundalo, total siya lang naman ang nag-iisang libangan sa kampo. Pero naging abnormal si Teddy, kinaladkad niya ang pagod niyang katawan papunta sa cremation pit. Nakahiga ng random at dahan-dahan, gusto niyang labanan ang mga Nazi hanggang sa kamatayan. Pero sa hindi sinasadyang pagkakita sa wood sculpture na gawa ni Janek, saglit na nagliwanag muli ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, napagtanto niya na kailangan niyang mamuhay ng kanyang sariling buhay at hindi maaaring hayaang ipagbawal ang mga kaaway. Kaya hinawakan niya ang kahoy na iskultura at muling naglakad patungo sa kanyang larangan ng digmaan. Pagdating sa gym, ang German boxing champion ay dinudurog ang mga bilanggo para masaya. Sa pagharap sa biglang pagsulpot ni Pai, lahat ay mukhang hindi makapaniwala. Makita na lang siyang tumuntong sa ring at diretsyong tumingin sa kalaban. Kahit na ang pagtaas ng dalawang kamay ay napakahirap, ang momentum ay hindi mas mababa sa kalaban. Matapos mabitin magdamag, hindi na pareho ang kanyang mga reaksyon. Pero kahit na natamba na siya ay nahihirapan pa rin siyang bumangon. Maging ang mga opisyal ng Aleman ay naantig ng di matinding espiritong ito. Nang ibibigay na sa kanya ng kanyang kalaban ang huling suntok, nakakita siya ng angkop na pagkakataon upang salubungin ang pag-atake ng kanyang kalaban gamit ang kanyang ulo. Bago pa makapag-react ang kalaban, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Iwagayway ang nasugat niyang kamao at tamaan ng malakas ang kalaban. Sa huli, nanalo si Pai sa laban, natulala ang mga opisyal sa kampo. Ngunit nanalo rin siya ng pagpapahalaga ng isang mataas na opisyal at pinalaya mula sa kampong piitan. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa ibang mga kampo at nailigtas lamang pagkatapos ng digmaan. At matupad ang kanyang pangarap na magbukas ng boxing gym sa kanyang bayan sa Poland. Ang pelikulang ito ay hango sa mga totoong pangyayari, dedicated sa lahat ng sumusulong sa pagdurusa. Maging porsigido sa iyong mga pangarap, balang araw magagawa mong babalikan at matanto ang isang malaking pagbabago sa iyong buhay.